Nagdesisyon na ang Commission on Elections o COMELEC sa gagamiting teknolohiya sa 2016 presidential elections. Makakatulong umano ito para sa mabilis na paglalabas ng resulta ng halalan kumpara sa mga nakaraang national election. Ito ang balita ni Victor Cosar. Mangangailangan ng mahigit sa 40,000 bagong PCOS machine ang Commission on Elections sa May 2016 elections kapag natuloy ang planong bawasan ang bilang ng mga presintong isasama sa clustered precincts. Ayon kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes, mula sa dating 1,000 presinto sa isang clustered precinct, balak nilang gawing 600 o 800 na lamang. Target nitong mapabilis ang botohan kumpara noong 2010 at 2013 automated elections na ang mga botante sa 1,000 presinto ay nagsisiksikan sa isang clustered precinct. Kung magiging 600 presinto sa isang clustered precinct, aabot sa 41,000 PCOS machines ang kailangang idagdag sa dati ng 80,000 makina. Since we're adopting yung recommendation ng CAC, so we will be using OMR PCOS existing, and then we will buy additional or lease additional OMR PCOS pa rin, but make sure that the additional will be compatible with the consolidated canvassing system para magsasama. Kung sino mananalong bidder to sa new, i-refurbish niya yung old para halos pareho. Kung kailangan ng upgrading, target ng komisyon na masimulan ang bidding sa kalagitnaan ng Setyembre. Ayon kay Brillantes, hindi pa siguradong ang mga PCOS ng Smartmatic uli ang kukunin, ngunit maaari pa ring lumahok sa bidding ang kumpanya. Bukod sa mga bagong makina, susubukan na rin ng COMELEC ang paggamit ng Direct Recording Electronic o DRE machine sa darating na halalan. Ang DRE machines ay ang mga voting machines na pipindutin na lamang ng botante sa screen ang napili nitong kandidato. Una muna itong susubukan sa mga piling presinto sa Metro Manila, Metro Cebu at Metro Davao. this is in anticipation that sa next elections, let's say 2019 or 2022, pwede na tayong improve technology by using the touchscreen. Subalit kumpara sa PCOS na isang makina sa isang clustered precinct, kailangan ng 5 hanggang 10 DRE machine sa isang presinto. Bukod sa DRE technology, susubukan na rin ng COMELEC sa 2016 ang internet voting para sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Kailangan namin talaga yun eh. Meron lang konting legal issue doon dahil sa pwede bang by resolution lang o do we have to come out with a law na may amendment pa ang Congress. We're studying the possibility that hindi naman lahat, baka pwede nilang resolution. Gagamitin ito sa mga bansa na malayo sa konsulada ang mga botante gaya sa Saudi Arabia at sa mga Filipino seamen. Kasama na rin sa plano ng komisyon ang pilot testing sa biometric voters identification upang masolusyonan na ang mahabang pila sa mga presinto bunsod ng pagtukoy muna sa isang lehitimong botante bago pabotohin. Sa naturang aparato, agad matutukoy kung kasama sa data ng komisyon ang isang botante batay sa biometrics record nito. Ngunit ang problema, hindi pa makapagsasagawa ng full implementation ang komisyon sa 2016 dahil sa mahigit 3 bilyong pisong kailangang budget sa pagbili ng sapat na dami ng equipment, 1 billion pesos lamang ang naibigay na pondo sa kanila. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide.